Kaya kung may mga bagay na hindi mo kayang bitawan kaagad, sabi mo gusto mo sumunod sa panawagan ng Diyos, kaya babalikan mo lagi unang tanong, sino ba ang Diyos sa'yo? Kasi kung ang Diyos ang lahat para sa'yo, madaling sumunod sa panawagan ng Diyos yun. Bibigyan mo ng importansya. Bibigyan mo ng pagpapahalaga. Marami sa atin, as we plan for the next year, ang iniisip natin, ito yung mga bagay na gusto ko. Nakafocus tayo dun sa have. Tama? Marahil yung iba naman sa atin, dun sa do. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung mga gusto kong puntahan, etc. Again, nothing wrong with that, but if you will just follow the principle of focusing on, instead of having those things or doing those things, why don't you set first the goal of being the right person for next year? The person that God wants you to be. And then you will do the things that God wants you to do, and then you will have experience. Yung buhay na ganap at kasaya-saya. Yung buhay na dumadakila at nakakalugod sa Panginoon. So dapat makita natin na, yun pala dapat. Kasi marahil sa atin, di ba, walang masama doon sa mga pinaplano natin. Pero if you want to be the right person, ang tanong ngayon, sa mata ng Diyos, will I be useful next year for the Lord? Or will I be useless for God? Will I be useful for the Lord or will I be useless for God? Sabi ko nga, yung be, do, have principle, ito lang yon. You want to be the person that God wants you to be so that you can obey and trust God and have a life that is pleasing and honors God. We can always plan. Ako, yun yung natutunan ko sa bakasyon namin . Kaya mo laging maghanda at mag-prepare. But we can only do so much because we are limited being. But kung tayo secured, nakadepende sa Diyos, nakaabang sa panawagan at gabay at direksyon ng Diyos sa buhay natin, kahit na anong mangyari sa atin next year, kahit na hindi mangyari yung pinaplano natin, tayo sa dulo ng buhay natin, useful pa rin tayo sa Panginoon. Nasusundan po ba natin? So, if you want to be useful for God, sa mensahe natin, meron ka lang kailangan fokusan. If you want to be the right person that God wants you to do, diba? Yung God wants you to be, you must focus on God's calling, yung panawagan sa iyo ng Diyos, yung pangako ng Diyos, at presensya ng Diyos. Now, kung sakali man, but I hope hindi naman tayo ganon, na ayaw mo maging useful sa Panginoon, well, mag-focus ka lang sa sarili mong pamamaraan, sa sarili mong kagustuhan, at doon sa mga bagay na sa tingin mo nagbibigay sa iyo ng seguridad. Then, hindi ka magiging kapakipakinabang sa Panginoon. Ang ganda na sinabi ni Pastor Marty kahapon pwede mong gawin to at pwede ka maging successful sa buhay. But it doesn't mean successful ka sa buhay, kagamit-gamit ka sa Panginoon. Tama ho ba? Kasi yung pag-aaralan natin, si Jeremiah, yung 2 chapters na nabasa natin kanina, alam po siya, tinawag po siya na wailing prophet. Yun po isa sa mga descriptions sa kanya. But because Jeremiah, by the grace of God, was able to focus on God's calling, God's promise, and God's presence, he was able to finish well. So tingnan po muna natin yung God's calling. Bakit natin nasabi na importante yung pag-focus ng God's calling kung gusto natin maging kagamit-gamit sa Panginoon? In verse 1, ang sabi ho dito, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests who were on the Anathoth in the land of Benjamin. Makikita ho natin dito si Jeremiah talaga, by default, nasa linya ho siya ng mga pare. Hindi ho sila sa lahi ng propeta. Actually, wala naman lahi ng propeta sa Bible But by default, kung susundin niya lang yung ano ba talaga yung nakadesign sa mga tribu ng Israel, makikita natin na pari talaga ang direksyon niya. Yun nga lang, pagkarating ng verse 2 and 3, ang sabi ho dito, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, explaining, kanina nabasa ho na natin to Ito ho yung at least 5 kings talaga yung napaglingkuran. Habang nag-serve si Jeremiah, there were 5 kings. Hindi na po sinama yung dalawa kasi 3 months lang ho sila. But for over 50 years, he was able to serve God, focusing on his calling. Now, anong meron doon sa pag-focus ng calling? Alam niyo ho, as I
kept on reading the passage in Jeremiah. Paulit-ulit ko, alam niyo, pati prepare ko ng message sa biyaya ho ng Diyos. Ang una kong ginagawa is paulit-ulit ko lang ho siyang binabasa. Wala ho po muna ako ibang tinitingnan, pero paulit-ulit ko lang siyang binabasa. And doon ho sa verse na to, kung saan nakikita po natin yung verse 4, hindi matanggal sa akin yung statement na to, na now the word of the Lord came to me saying. Alam nyo, it's very crucial. It's normal, nung panahon nila, normal ho yan na pagka ang propeta tatawagin o kakausapin ng Diyos. Yan lagi yung statement. Pero para sa akin, yung isa sa mga binibigay ng Diyos sa puso ko is that if you really want to put value, kung gusto mong pahalagahan ang panawagan ng Diyos sa ating lahat, which is, it's personal, and it's an encounter with the Lord, pag natanggap mo yung panawagan na yun. But more than that magical experience, ito yung tanong na gustong ipatanong sa ating lahat eh. Sino muna ang Diyos sa buhay mo? Kasi kung hindi mo talaga kilala ang Diyos na personal, lahat ng sasabihin ko, after ng slide na to, walang bearing yan sa buhay mo. Are you following? Hindi mo yan papahalagahan. It's like there's a random people in this room. Biglang may tumayo dyan at tinawag ka at inutusan ka, you will disregard that person because hindi mo siya kilala eh. Tama ho ba? Wala kang personal na relasyon. Pero sa atin, bilang isang Kristiyano, kung sasagutin mo yung who is God to you, maganda dugtungan mo na rin ang, do you really have a personal relationship with God through Jesus Christ? Kasi iba yung kilala mo ang Diyos dahil relihiyoso ka, pero iba rin yung kilala mo ang Diyos na naengkwentro mo ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo dahil naintindihan mo kung gaano katindi yung kasalanan na ginawa natin at kung saan tayo patungo. Pero dahil sa grasya at habag ng Diyos, nagkatawang tao, si Kristo na buhay ng perpekto, binayaran ang ating mga kasalanan na pako sa krus, namatay, inilibing. Pagkatapos ng 3 araw na buhay na magmuli at naniwala ka doon dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Kung hindi mo ba siya naiengkwentro, baliwala yung God's calling. God's promises and God's presence. Now, kung tayo ngayon, meron ng relasyon, naintindihan na natin, saka natin mas ma-appreciate ito. Tingnan niyo yung verse 5. Ang sabi ho dito, everybody please read this with me. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. And I have appointed you a prophet to the nations. Wow! Grabe! Ako ho, mas gusto kong i-highlight dyan yung words na before. Isipin nyo, dalawang beses inulit sa isang verse. Sa Hebrew, sa kultura ho ng mga Hudyo, importante ho yung mga pinapaulit-ulit kasi doon mo mas maiintindihan. Ano ba yung emphasis ng bagay o salita na yon? And dito, sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, hindi ka pa nabubuo. Nasa konsepto ka pa lang. Yun, ang base lang sa pagkakaintindi natin, limited mind. Pero wala ka pa, hindi ka pa na-form sa womb. Kilala na kita. At yung sinasabi ng Diyos na pagkakakilala dyan, hindi yan yung kilala na, alam mo yung parang kabatian mo lang sa kalsada, pre. Hindi gano'n. Something deeper. Sa Hebrew language, yan nga yung, kumbaga pang mag-asawa na kilalang-kilala. There's an intimacy in that. And then sabi niya doon, before you were born, I consecrated you. Bago ka pa mabuo at bago ka pa ipanganak, inihiwalay na kita para sa isang espesyal na pagkakatawag. Now, listen to this very carefully because gusto ko malaman nating lahat na kung buhay tayo ngayon at Kristiyano tayo, meron tayong espesyal na panawagan sa Diyos. Ang sinasabi dito ng Diyos kay Jeremiah, yung pag-iingat ko sa'yo at pagpili ko sa'yo, simula konsepto hanggang ipanganak ka, pinoprotektahan kita. Nasusundan ba natin yun? And ang sabi dito ng Diyos, bago pa ang lahat I have, everybody say the word appointed. Louder. Itinalaga na kita para maging propeta sa mga nasyon.
Now, yung word na appointed sa Hebrew language was written in perfect tense. Ang ibig sabihin ho nun, the action was completed in the past, but the result continues up to present. So, ang sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, na by the way, 17 years old pa lang nung panahon na to, itinalaga na kita, hindi ka pa napapanganak. Para maging propeta. Now, I don't know about you, but for me, na-realize ko doon, napaka-espesyal ng panawagan ng Diyos sa ating lahat na minsan hindi lang natin nakikita yung gravity and we take it for granted. Hindi natin nakikita yung pribileyo. Isipin natin, ang sabi dito ng Diyos kay Jeremiah, if you will allow me to paraphrase it, yung panawagan ng Diyos kay Jeremiah, hindi pinaghirapan ni Jeremiah. Nasusundan niyo ho ba? Wala pa siyang qualification sa mata na meron tayo na panukat o pangtimbang. Pero pinagkatiwala ng Diyos yung kanyang panawagan. At hindi lang si Jeremiah ang may ganong panawagan. Sabi ho sa Ephesians chapter 1, actually verse 3 to 14 in the original language, isang sentence lang yan. At doon pinapakita ni Apostol Pablo sa mga tiga-Efeso kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos simula pagpili sa atin ng Diyos Ama at kaligtasan na natanggap natin sa anak at yung garantiya na meron tayo sa banal na Espiritu. Pero ang sabi doon, bago tayo magpatuloy sa ganun kahabang passage, in verse 4 ang sabi dito, just as He chose you in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. Ang sabi dito ng Biblia, yung mga nanampalataya na sa Panginoong Hesukristo, tinawag na tayo ng Panginoon at pinili na tayo. Handpicked. Espesyal. With preference ng Diyos yung pagpili sa atin. Bago pa nag-Genesis 1:1. Wala ka pang napapatunayan. Wala ka pang ginagawa. Pero espesyal ka sa mata ng Diyos. Tabigin niyo po yung mga katabi ninyo. Sabihin niyo sa mga katabi natin, espesyal ang panawagan mo sa Diyos. Bakit espesyal? Kasi hindi siya nakabase sa sarili nating kakayanan. Pero nakabase siya kung sino yung tumawag sa atin. Ano yon, Brother Julius? Ano ba yung mga panawagan na meron tayo? Number one, makikita natin, lahat po tayo tinawag to be the minister of reconciliation and we are ambassadors for Christ. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ay tinawag upang i-present at i-represent si Kristo kung nasan man tayo sa buhay natin. Ano pa, Brother Julius? Matthew 28:18 o 19 to 20, yung go therefore and make disciples of all the nations. Lahat po tayo dito, tinawag po tayo para mag-disciple at para magbahagi ng mabuting balita. Sabi nga ng isang pastor, we are not saved to sit, but to serve. But sometimes, because we do not see the privilege, the value of that calling as a gift that we did not earn, we treat it without, gratitude and honor. But if you realize that yung calling natin ay regalo, hindi pinaghirapan, you will treat it with thankfulness, with honor, and you will not take it for granted. Nasusundan niyo ho ba? Regardless kung sino ka, anumang wala ka o anumang meron ka, anuman yung bagay na hindi mo kayang gawin o ano yung kaya mong gawin, tinawag ka ng Diyos para sa espesyal na panawagan. Yun ay mag-disciple at magbahagi ng mabuting balita. At hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa'yo. Hindi nagkamali si Lord sa'yo. Sa akin, sa iyo, sir. Sa inyo po, ma'am. Sa atin pong lahat. Yun nga lang, kung tayo naiintindihan natin na ito ay regalo at ito ay hindi natin pinitake for granted, we will be fully devoted to it. Nakukuha niyo ba?
It will be our priority. Yung buhay natin iikot dito and we will be useful for God. Diba? When we plan, inilalagay ba natin sa plano natin na, Lord, sige, paano pa ako mas makakapag-disciple? Sa mga gusto naming bisitahin, sa mga gusto naming gawin, sa pagtayo ng panibagong negosyo, paano ito makakatulong sa kingdom mo? And when we say we understand that our calling is gift, we will definitely give our all to that calling. So next is God's promise. God's promise. If you want to be useful for God, focus on God's promise. Ang sabi ko dito sa Jeremiah 1:6-7, Then I said, Jeremiah na to personal encounter kay Lord. Sabi niya, Alas Lord, behold, I do not know how to speak because I am a youth. But the Lord said to me, do not say I am a youth, because everywhere I send you, you shall go, and all that I commanded you, you shall speak. And just try to imagine, maybe, marami mga possible reasons. Number one, because he's really young, inexperienced, tapos isipin nyo, ang laki ng calling niya. Ang sabi ni God kanina, I have appointed you to be the prophet for the nations. Na, pagkatingnan nyo nga yung buong book ng Jeremiah, at tingnan natin, ang gaganda ho ng mga pangako ng Diyos. Isipin nyo, ang sabi ho doon, yung presensya ng Panginoon at protection na kay Jeremiah. Hindi siya mag-iisa sa kanyang misyon. Kaya ho siya tinawag na weeping or wailing prophet, hindi lang dahil sa mga mockery na natatanggap niya o yung mga persecutions at pagsubok sa pagsunod sa Panginoon, pero bilang isang Hudyo, nalungkot din siya kasi yung judgment, alam niya at nakita niya dumating. Pero sabi ni Lord, i-restore yan. May new covenant, may bagong promise, merong katagumpayan sa mga kalaban, sa mga nanghuusig sa'yo, and merong mangyayari in the future sa linya ni David na maghahari forever. Are you following? But you know, despite of that promises, si Jeremiah, as limited as he was, kung meron ho kayong Bible, naalala ko lang ho ulit bigla, Jeremiah chapter 20. Ito ho yung sinasabi ng ibang mga Bible scholars na Jeremiah's confession. Sa sobrang hirap ng ministry and gano'n ka-challenging. Sabi ho sa chapter 20, verses 7-9, Lord, O Lord, you have deceived me and I was deceived. You have overcome me and prevailed. I have become a laughing stock all day long. Everyone mocks me. Kasi sabi niya, Lord, parang nadaya ako doon sa panawagan na yun Tawag mo ba talaga ako? Kasi hindi ako nakatanggi nung nag-uusap tayo Pero habang naglilingkod ako sa iyo, ito nangyari. Nagiging katatawanan ako. Kinukot siya ako. Sabi nga sa Bible, may mga tao pang gumawa ng kanta para lang kutsain siya. Ibang klase. And sabi niya, for each time I speak, I cry aloud, I proclaim violence and destruction, because for me, the word of the Lord has resulted in reproach and derision all day long. Si Jeremiah, doon sa confession niya, sa chapter 20, verses 7-9, saan siya nakapokus? Ang dami hong I na sinasabi niya ho dito. Pero kagandahan lang dito, sabi sa verse 9, but if I say I will not remember him or speak anymore in his name, then in my heart it becomes like a burning fire, shut up in my bones, and all I am weary of holding it in, and I cannot endure it. There will be struggles when you follow God. Hindi ho totoo na pagka binigay mo ang buhay mo sa Diyos, wala na problema. Sa totoo lang, mas dumadami ho. Diba? Kasi nabubuksan na isipan natin sa tama at mali. May tinatawag na spiritual warfare. Ang sistema, habang inaantay natin ang pagbalik ng Panginoon, paggrabe ng paggrabe at palala ng palala. Lagi may struggle sa pagsunod ng Panginoon, pero ang kagandahan doon, dapat, as you follow God, panghawakan mo lang yung mga pangako ng Diyos. Hindi ko po alam kung nasan kayo ngayon sa buhay ninyo. Pero gusto ko lang sabihin sa ating lahat.
na ang Diyos ay tapat at mananatiling tapat at hindi ka po papabayaan ng Panginoon. Hindi ka niya iiwanan. Siya ang bahala sa'yo. Patuloy ka lang kumapit doon sa panawagan ng Diyos. Ano ba yung mga counterpart ng promises ni Lord kay Jeremiah sa New Testament? Meron din. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. There will be restoration and hope. May katapusan ng lahat ng pagsubok dito. Pwede kang magbago. Walang kasalanan ang hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Kung sinasabi mo ngayon, bago ka pumunta dito, ayaw mo sana pumunta. Sinasabi mo sa nag-invite sa'yo, hindi na ako pupunta niya, wala akong pag-asa. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Merong pag-asa. Merong katagumpayan laban sa kasalanan, sa kamatayan, sa kaaway, sa spiritual persecution, fear, and anxiety, and at the end of it all, kung nananampalataya ka sa Panginoon, kasama mo ang Diyos, magpawalang hanggan. Kaya nga, as we look at God's promise, dapat ang focus natin, hindi lang yung statement pero sino ba yung nagbigay ng pangako? Sino ba yung guarantor? Yun po ang Diyos na naglikha ng lahat, ang Diyos na tumawag sa iyo, at ang Diyos na namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Kung nabigay na ng Diyos ang lahat, sabi sa Romans, ano pang hindi niya pwedeng ibigay? Kapit ka sa pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat at mananatiling tapat. Sabihin niyo po sa katabi niyo, be useful for God. Last is God's presence. Dito po sa portion na to. God's presence. So in Jeremiah 1:8-9, sabi nun, do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Then the Lord stretched out His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words into your mouth. See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms. What is the message? To pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. That's the message by God in His life. Hirap po bitawan yan. Ang hirap banggitin. Kaya nga, di ba, wailing prophet, maraming beses na pinakulong, minak, etc., etc. And yet, because he is living in God's presence, he knows the Lord's promise or promises, at malinaw ang panawagan ng Diyos sa kanya, nagpatuloy at nagtapos ng maayos. When we walk in God's presence, we have more than enough to fulfill His calling in our lives. Sa mga pagkakataon na nananalangin tayo ng sobrang tindi dahil sa bigat ng mga nararanasan at pagsubok natin sa buhay, pag pumasok ka na sa presensya ng Diyos, parang ibabaliwala mo lahat At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, pwede bang dito na lang? Pwede bang huwag matapos to? Sabihin po natin sa katabi natin, be useful for God. Bago ho tayo matapos, hindi ho natin pwedeng i-skip yung kinumpare natin kanina. Kasi ho, katulad na pagiging sovereign ni God, sabi nga niya kanina, di ba, pinili na kita. Kay Jeremiah at saka sa atin, bago pa nalikha ang lahat. Pero si Lord, meron din siyang inaalaw sa atin na human responsibility. And at the end of the day, pwede ka pa rin mag-no. Ang problema lang, when you say no, these are the things that will happen to you. When you say no, you will focus on your way, your will, and the idols that you are thinking, that you think that can give you the security and satisfaction, but all are false security and false satisfaction. Bakit ko nasabi? Pagtalo ng chapter 13, mabilis lang ho ito. Ang sabi dito ni Lord kay Jeremiah, kuha ka ng linen waistband, isuot mo sa waist mo. Usually ho, ang mga propeta in the Old Testament, gumagamit ng object para mag-convey ng message. Halimbawa ho, si Isaiah, sa chapter 20, makikita ho natin, ininstrukan siya ni God to walk barefoot and naked as a sign of shame and captivity na mangyayari sa mga tao ng Diyos.
Ano pa? Kay Hosea. Isipin niyo to si Hosea, ang sabi doon, Hosea married Gomer, an unfaithful wife, as a representation of Israel's unfaithfulness to God. Ang hirap maging propeta na ganun, ha? Di ba? O sige, mag-asawa ka na unfaithful para maintindihan ng lahat. So dito kay Jeremiah, ang ginawa ni God, sige, kuha ka ng linen, tali mo sa bewang mo. Usually, ayan pong linen na yan po yung ginagamit ng mga priests na nagsiserve sa sanctuary. Ang sabi dito ni Lord, take the waistband that you have bought, which is around your waist. Arise and go to Euphrates and hide it there in the crevice of the rock. Yung pag-itan ng mga bato. So I went and hid it by the Euphrates as the Lord had commanded me. Now, listen to me very carefully. What's the symbol of that? Alam niyo yung linen, it symbolizes the purity of God's people that is clinging to God. And as they cling to God, nakikita natin mamaya sa verse 11, it shows their position and privilege to God. That's their use, display of God's holiness and purity. And yet, because of their idolatries and wicked ways, ito ang ginagawa nila. Para silang waistband na tinago sa dumi at kinuha ulit pero hindi na mapapakinabangan. Sabi dito, arise, kunin mo yon, balikan mo, and lo, the waistband was ruined. It was totally, everybody say the word, worthless. Louder. Worthless. Walang silbi. Walang pakinabang. Then the word of the Lord came to me saying, thus says the Lord, just so will I destroy the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Kung paano nyo nakita na nasira yung linen, kung paano nyo sinira yung purity and holiness na gusto ko sanang bitbitin ninyo sa buhay ninyo. Because of your pride, your judgment will be humiliation. Merong palong paparating. And ang sabi ho doon, bakit? In-explain ni God, these wicked people who refuse to listen to my words, who walk in stubbornness in their hearts, and have gone after gods to serve them and to bow down to them. Let them be just like this waistband, which is totally worthless. For as the waistband cling to the waist of a man, so I made the whole household of Israel and the whole household of Judah cling to me, declares the Lord, that they might be for me a people for renown, for praise, and for glory, but they did not listen. It's not by accident why the Lord allowed us to hear this message as we prepare for 2025. But just like in the Bible, malinaw na tinawag tayo, God is sovereign, He prepared everything for us. And yet, meron tayong desisyon na kailangan gawin. Sa mga tao sa wilderness, sabi sa kanila, choose life. Dalawa lang, pag pinili mo ang Diyos, buhay na ganap at kasiyasiya. Pag pinili mo ang sarili mong diskarte, sarili mong kagustuhan, o yung mga idols na meron dito sa mundo na ito, hindi ho buhay ang mararanasan ba't sumpa. We have two options as we enter 2025. At ang panalangin ko sa ating lahat na nandito ngayon, piliin po natin yung maging useful sa Panginoon. Sabi ko kanina, importante na kilala mo kung sino ang Diyos. At dapat may personal na relasyon ka sa Panginoon. Dahil doon mag-uumpisa lahat eh. And just like Paul, yung sinabi kong passage na ginamit sa akin ng Panginoon by His grace and mercy, it's a good reminder na we can only focus on His calling, on His promise, and to stay in His presence the moment Christ lives in us. Yun lang yun eh. Bakit ka tutugon?
Bakit ka magpapagal? Bakit ka magtatapos hanggang wakas? Bakit ka magiging good and faithful servant? It's because of His grace, which is in Christ living in you. Bakit? Dahil pag walang Kristo sa buhay, walang silbi ang buhay. Pag wala si Kristo sa buhay, walang silbi ang lahat.